Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman, Father. Isang karangalan po na bilang isang dating assistant parish priest o vicar, parochial vicar, ay makabalik sa San Roque para magdiwang ng misang ito bilang paghahanda sa kapistahan ng ating patron, ang mahal na San Roque. Na-assign po ako dito 1998, ibig sabihin 28 years ago. No? Bata pa po ako noon, ngayon puro puti na ang buhok. Matagal-tagal ng panahon. Siyempre, hindi ganito kaganda pa ang San Roque noon. Ngayon, no? Talo nyo pa ang katedral sa ganda. At sabi nga ni Father Mike, naghahanda kayo para sa dedication ng ating simbahan na ito next year bago ho maglipatan ang mga pari. Isang magandang okasyon na maitalaga natin ang bagong simbahan na ito sa Diyos at kilalanin din, no, hindi lang ang sambayanan kundi ang napakaraming tao na naging dahilan para ho maitayo ang simbahang bato na ito. At kasabay ng ating pagkilala sa pagsasama-sama, pagtutulungan ng sambayanan, ay kinikilala din natin ang simbahang bato. Kasi ho, bawat bricks at bawat ilaw at bawat bahagi ng simbahang ito ay
ambag, kabutihan, at kagandahang loob ninyong lahat. Sumasalamin ang simbahang bato o anong uri ng simbahang tao meron ang parokya ng San Roque. Hindi po ito maipapagawa, hindi ganyan kaganda kung wala yung kagandahang loob ng napakaraming tao, no? Ang pagtitiyaga, pagtutulungan, pagsakripisyo ninyong lahat. So kasabay ng pagkilala natin sa napakagandang simbahan na ito, ay pinararangalan natin ang sambayan ng nasa likod naman ng simbahang ito. So congratulations po sa San Roque Parish, no? Sa inyong lahat. At hari nawa ang bahay dalanginan ito ay patuloy na magbigay sa atin ng lakas at inspirasyon para naman lalo tayong lumago sa pananampalataya kay Jesus. No, yun po naman palagi ang dulo, na ang simbahang bato dapat umuwi sa mas malalim at buhay na pananampalataya kay Kristo ng simbahang tao. No? So yun po. Sa ating ebanghelyo po, narinig natin, tinanong si Jesus, sino po ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? No? Sino ba yung pinakasikat, pinakamagaling, pinakadakila sa mata ng Diyos? Magandang tanong po yan kasi ang mundo ay mayroon tayong kaisipan kung ano ang kadakilaan. Sino ba mga tinitingala sa lipunan? Sino ba mga dinadakila, di ba, ng mundo? Sino? Yung mga mayayaman daw, yung mga matatalino, yung mataas sa mga naabot sa lipunan, ang mga makapangyarihan, ang mga edukado, no, ang mga umangat sa buhay, yung may nagawang kakaiba sa komunidad. Sila yung mga dinadakila ng mundo. No? Sila yung dinadakila ng mundo. Kaya lang, pag tinanong mo si Jesus, sino ang dakila sa kanyang paningin, siguradong iba sagot niya. Nililinaw ni Jesus at ipinakikita sa mga alagad, who is the greatest in the kingdom of God? Sino ba talaga sa mata ng Diyos? Yung dakila. No? At ang sagot ni Jesus, no, pagkuha niya ng isang bata, no, ang tunay na dakila sa paningin ng Diyos, sa mata ng langit, ay yaong mga may pusong malinis, may pusong payak, may pusong mapagpakumbaba, tulad ng isang bata, tulad din ng Panginoong Jesus. Yan ang sagot sa tanong, who is the greatest in the kingdom of God? No? Sino? The simple, no? The humble, the lowly ones, according to world standards. Yung hindi pinapansin ng mundo, siya pa yung dakila sa mata ng Diyos. Kaya bilang Kristiyano, napakalaki hong, kumbaga, adjustment sa bahagi natin. Ang pag-unawa, sino ba ang dakila sa mata ng Diyos? Ako ba na maraming alam? Ako ba na maraming impluensya? Ako ba na makapangyarihan? Nililinaw ni Jesus na hindi. Babaguhin natin ang ating paningin, no? The way we understand greatness. Sa dinami-dami ng taong pwede niyang ibigay na halimbawa, ibinigay ni Jesus na halimbawa ang isang bata.
larawan ng kalinisan, larawan ng kapayakan, larawan ng kapakumbabaan. So bilang Kristiyano, yan ang magandang life project natin. No? Yan ang magandang pagsikapan natin kasi gusto naman talaga nating maging dakila sa mata ng Diyos. Gusto natin makarating sa kaharian niya. Anong sikreto? Anong dapat gawin? So gawin nating panuntunan sa ating buhay ang sagot ni Jesus na ito kung sino ang dakila sa kanyang paningin. Ang malilinis, ang mabubuti, ang mga simple at payak, at ang mapagpakumbaba. No? Yan daw po ang kahinaan ng Diyos. Sabi nga, ang Diyos walang kahinaan, di ba? Wala raw kahinaan ng Diyos eh. Pero sa tingin ko may kahinaan ng Diyos. Ang kahinaan ng Diyos ay ang taong puno ng kababaang loob, ang taong payak, ang taong mabuti. Ito yung mga hindi kayang tanggihan ng Diyos kumbaga. Ito yung hindi kayang pabayaan ng Panginoon. Ito yung hindi kayang baliwalain ng langit. Ang mga taong simple, payak, malinis, mabuti, at mapagpakumbaba. Sa tulong ng ating patron, San Roque, sa panalangin din ni Santa Clara, kapistahan sa araw na ito, at lahat ng mga banal na nagsikap para maging dakila sa mata ni Jesus, maging huwaran natin sila sa ating paglalakbay sa buhay kabanalan, sa buhay patungo sa kanyang kaharian. Maging baon at pamantayan natin ang kababaang loob, ang pagiging payak, at ang pagiging malinis at mabuti sa paningin ng Diyos. Ang Holy Name Society, Children of Mary at Music Ministry, gayon din ang sambayanan ng San Rafael, Arkanghel ng Ciudad de Oro mula sa Barangay 56 at lalo tigit kay Father Manny Villas. Inanyayahan natin yung mga dating assistant parish priest at isa po siya sa mga nagpaunlak at yung karamihan ay natakot sa traffic, sa lubak at baha. Kaya Father Manny, salamat po sa ngalan ng sambayanan ng San Roque. Welcome back home. So, dito ho ang mga unang taon at yugto ng kanyang pagkapari. That was 1998. At siya daw po ay isang taot, isang buwan na naglingkod bilang parochial vicar ng ating parokya. Salamat muli, Father Manny. Kung nagkakaalam lang na ganyang ka-traffic, baka tinanggihan ko pa niya ni Father. Mula Imus at kalahating oras, grabe ano ho. Sabi ng Waze, 1 hour and 4 minutes. May umabot ng sa kalahating oras. Tapos, ang sabi pa sa akin, 6:30 yung misa. 6 o'clock pala. Buti na lang, 5 to 6 dumating si Father Manny San Roque. Anyway, salamat po. Maganda na paminsan-minsan ay makadalaw. Hindi ko alam kung kailan ang huli kong dalaw dito eh. So, paminsan-minsan nakakabalik sa mga dating parokya. No? May mga kakilala pa po kung ilan. Yung iba, hindi ko matatandaan ang mga pangalan. Sigurado po yun. Pero salamat po sa pagtanggap at sa pagkakataong ito na makiisa sa inyong nobinaryo bilang pagganda sa kapistahan ng mahal na San Roque. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat, ang inyong mga pamilya at ang ating sambayanan, ang ating butihin at makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo tayong taglay ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos.